Magandang gabi, mga kapatid. Ay darako na sa ating gawain ang purong panalangin. Pero napakalaga na maunawaan natin ang kalagahan ng prayer life. Bakit sinabing prayer life? Sapagkat ang panalangin ay hininga ng ating mga kaluluwa. Kapag ang kaluluwa natin ay hindi huminga, ay tiyak magkakasakit, hihina, maaaring mamamatay ang ating kaluluwa pagdating sa ating panalangin. Now, ating basahin ang Psalms chapter 1. Natalakay natin nakaraan ang verses 1 hanggang 3. Ngayon tutuloy natin verses 4 hanggang 6. Pero basahin natin ng buo ang talatang ito. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong gabi sa ating meditation sa prayer, pinamagatan kong ang bunga ng buhay na walang panalangin. Ang bunga ng buhay na walang panalangin. Ganito ang sabi: mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa o ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, tiningin namin ang iyong banal na Espiritu na magbigay sa amin ng unawa sa inyo pong mga salita upang makita namin ang kahalagahan po ng panalangin ng mga Kristiyanong mga anak ninyo. Samahan niyo kami, Panginoon, at bigyan niyo kami ng katalinuhan na maintindihan namin at may pamuhay ang aming matututunan ngayong gabi. At nawa ito'y mauwi sa iyong kapurihan at mauwi rin sa aming ikatitibay ng pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now dito sa Psalms chapter 1, ipinapakita rito sa atin ng Panginoon ang dalawang uri ng tao. Isang nananalangin at isang hindi nananalangin. Isang matuwid at isang masama. Ang matuwid ay hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi siya tumatayo sa daan ng mga makasalanan. At hindi siya lalo umuupo sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kagalakan ay sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Panalangin at pagbulay-bulay dapat magkasama yan. At dahil siya nagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon, siya ay may alantulad sa isang punong tinanim sa tabi ng agos ng tubig. At laging sariwa ang kanyang dahon at lahat ng kanyang ginagawa ay laging nagtatagumpay. Ngunit ang isang masama, siya ay tumatayo sa payo ng mga masama. Siya ay lumalakad sa daan ng mga makasalanan. Siya ay umuupo sa upuan ng mga manlilibak at wala sa kanyang kaligayahan sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya hindi siya matutulad sa isang punong kahoy na naitanim sa tabing ilog, kundi siya ay itinulad sa isang ipa. Isang ipa na walang laman. At ang kanyang patutunguhan ay patungo sa kapahamakan. Kaya ang pamagat natin, ang bunga ng buhay ng walang pananalangin. Ang bunga ng buhay na walang pananalangin. So,
prayer, panalangin, ay kasangkapan. Kasangkapan natin sa ating paglago sa relasyon natin sa Diyos. Ito'y kailangan natin bilang mananampalataya. Kailangan lagi tayong nasa presensya niya sapagkat ang panalangin, lumalapit tayo sa kanyang presensya. Nasa kanyang mukha tayo palagi at lagi tayong nakikipag-ugnayan sa Diyos. At higit sa lahat, nakikipagpahayag tayo ng ating pag-ibig at tiwala sa Kanya. Kaya dito sa verse 4 hanggang 6 ay nagpapakita ng kaibahan sa isang matuwid at masama. Kung paanong ang hindi nananalangin at hindi nagtitiwala sa Diyos ay hahantong sa kapahamakan. Dapat nating maunawaan yan. So dito sa ating teksto, ipapaunawa sa mga sa atin ngayong gabi ang kahalagaan ng panalangin upang makaiwas tayo sa gawa ng masama o sa kasamaan at magkaroon tayo ng matatag na ugnayan sa Diyos. So dito sa ating binasa, verse 4 to 6, ito'y makapagpapakita sa atin ng tatlong kalugihan. Tatlong kalugihan na matatanggap ng mga taong walang panalangin sa buhay. Kaya tanong ko, nananalangin ba tayo? At bakit tayo nananalangin? Mayroon ba tayong gana sa pananalangin? Mayroon ba tayong pagmamahal? O nananalangin tayo na tila nagsasalita lang tayo na parang walang kaugnayan sa Diyos? Dapat nating maunawaan yan. Ngayon, una, sa tatlong kalugihang matatanggap ng taong hindi nananalangin, ang buhay na walang pananalangin ay walang laman. Buhay niya walang laman. Ang sabi sa verse 4, ganito ang sabi, ang masama ay hindi gayon. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya katulad ng matuwid ng kanyang kaligayahan ay nasa salita ng Diyos. Nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kaya tulad siya ng isang punong malaki na itinanim sa tabi ng ilog at laging sariwa ang kanyang dahon at namumunga sa kapanahunan at lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Pero masama, hindi gayon. Ang sabi sa verse 4. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Parang ipa na itinataboy. Pag sinabing itinataboy, walang laman. Walang bigat. Kaya siya madaling madala ng anumang tukso sa buhay niya. Kaya nga, ang buhay na walang panalangin ay walang laman. Sa spiritual na kalagayan bilang Christian, yung taong masama, walang espiritu. Wala siyang laman na espiritu. Bakit? Masama siya eh. Makasalanan siya. Dayami siya kung ituring. Hindi siya tulad ng isang matuwid na mayroong laman, isang punong malaki. Pero itong masama, dayami siya kung ituring. Magaan, walang bigat, madaling matangay. Ano ba ang nagpapabigat sa isang tao? Alam niyo ba kung ano nagpapabigat sa atin? Well, alam natin pagka-Kristiyano tayo, ang nagpapabigat sa atin ay ang ating bagong kaluluwa. Naalala niyo ba yung talinhaga tungkol sa isang magsasaka na siya'y umani at maliit yung kanyang kamalig. Kaya pinalaki niya para lahat ng ani niya mapunta rito. At ang sabi niya, ngayon, magpahinga ka na, kumain ka, uminom ka. Pero sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi, kukunin ang buhay mo. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ang buong daigdig, ikumpara mo sa kaluluwa, mas mabigat pa rin ang kaluluwa. Kung sa ilagay sa timbangan, bakit po mabigat ang kaluluwa? Dahil tirahan ng Espiritu. Galatians 4:6. Dahil tayo'y mga anak, isinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak
sa ating mga puso upang tayo'y makatawag ng Abba, Father. So kapag tayo may Espiritu ni Kristo, dahil bago ang ating kaluluwa, puno tayo kay Kristo, kaya mayroon tayong gana na tumawag sa Diyos ng Abba, Father. Katakataka sa isang Kristiyano na sinasabing totoo siyang Kristiyano pero hindi nananalangin. Napapansin natin dito, pag prayer meeting, ang tagal tumayo ng mga kalalakihan para manalangin. Ito ba'y nagpapakita na hindi ka Kristiyano? Na wala kang Espiritu ni Kristo sa iyong puso? Dapat, alam niyo nung una, nag-uunahan ng mga kalalakihan sa panalangin. Pero ngayon, ang tagal maghintay. Minsan, 5 minutes bago tumayo. Tamad na tamad. Ano ba nagpapabigat sa atin? Sa isang taong matuwid. Matthew 16:26, ang sabi, sapagat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. Ano ang ibibigay ng tao sa katumbas ng kanyang buhay? See, buong daigdig at yung buhay mo, kaluluwa, mas mabigat, mas mahalaga. Bakit po? Gaya na sinabi ko kanina, Galatians 4:6, tayo'y tirahan ni Kristo. Kaya nga, kapag si Kristo, ang Espiritu ni Kristo na sa atin, ang sabi sa Romans 8:26, ganito ang pagkakasabi. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may daing na hindi maipapayag. So ang banal na Espiritu ang nag-uudyok sa atin sapagkat hindi tayo marunong manalangin, pero ang Espiritu Santo ang nag-uudyok sa atin para manalangin. Kaya nga kung mayroon tayong Espiritu, dapat agad tayong nananalangin. Hindi kailangan tayong utusan pa. Hindi kailangan ituro pa. Buhay natin yun. Kailangan tayong manalangin. Sapagkat hindi tayo tulad ng masama, wala siyang Espiritu eh. Kaya nga siya ay isang ipa. Walang bigat. Inuugoy-ugoy ng hangin. Madali siyang madala sa tukso. At ang isang tukso dyan ay nagtitiwala sa kanyang sarili. Hindi siya nananalangin sa Diyos para magtiwala sa Diyos. Tulad siya ng isang bangka. Ang isang bangka, pagka ipinarada doon sa tabi ng dagat at walang angkla, pagdating ng mga alon, ay tinatabo yan. Nililipad yan, dinadala sa gitna. Ganyan ang isang Kristiyano o isang taong masama na walang Espiritu, walang angkla sa Diyos. Na alam natin ang ating angkla ay ang ating Panginoon according to Hebrews chapter 12. Di ba? Mga kapatid, kanya nga, huwag tularan ang buhay ng masama. Kung Kristiyano ka, then prove it. Patunayan mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo na ika'y tumatawag sa Diyos. Nananalangin ka palagi upang tumibay pa ang ating ugnayan sa Kanya. So yun ang unang-una, ang buhay na walang panalangin ay walang laman. Wala siyang Espiritu. Ikalawa, ang buhay na walang panalangin ay walang katatagan. Siyempre, kung magaan ka, wala kang timbang, wala kang Espiritu, paano kang magiging matatag? Sarili mo lamang ang iyong ipinamumuhay. So, ang isang taong masama, walang pundasyon ng kanyang spiritual life. Wala siyang pundasyon. Wala siyang Espiritu. Kaya nga ang sabi sa verse 5, ganito ang pagkakasabi. Kaya't ang masama, hindi tatayo sa hukuman. Ikalawa, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Hindi raw siya makatatayo sa hukuman. Ibig sabihin, hahatulan talaga siya. Sapagkat hindi siya totoong Kristiyano. At hindi rin siya makakatayong kasama sa kapulungan ng matuwid. Malalantad, hindi pala siya tunay na Kristiyano. Umaangkin lang siyang Kristiyano, sama-sama lang siya, pero wala siyang
kusa na makipag-usap sa Diyos dahil wala siyang espiritu. Kaya hindi siya makatatagal pagdating sa hukuman, talagang siya ay mapaparusahan. At hindi siya pwedeng sumama palagi sa kapulungan ng mga matuwid dahil lalantad sa katotohanan hindi siya Kristiyano sa simula pa lamang. Pwede ba natin gayahin yung mga taong di nananalangin? Dapat. Kung Kristiyano tayo, nananalangin tayo palagi. Ang utos sa atin, manalangin tayong walang patid. Sa Bible, may sinasabi sa Matthew chapter 7, verse 23 na katapusan, na ang isang bahay na itinayo sa buhanginan, anong mangyayari pagdating sa mga pagsubok? Babagsak yun, maguguho yun, napakalaki ng pagkabagsak. The same din sa buhay ng taong hindi marunong manalangin o hindi nananalangin dahil totoo, siya'y ipa. Wala pa siyang bagong kaluluwa na tinitirhan ng Diyos. Kanya nga, madaling gumuho ang kanyang buhay. Nandun siya agad palagi sa tukso. Nagtitiwala siya sa sarili. Paggising sa umaga, hindi na nanalangin yan. Paglakad niya kung saan, hindi na nanalangin yan. Tumatawag ng, oh my God, OMG. Pero OMG is not a prayer. Yan ay isang ekspresyon ng mga taong hindi mananampalataya. Dahil ang totoong mananampalataya, talagang pumipikit yan, buong puso, nagmamahal, Panginoon, tulungan niyo ako sa sandaling ito. Kaya nga, pagdating sa pagsubok, bagsak agad sa temptation. Bagsak agad sa problema. Kasi walang espiritong nagpapatunay sa kanya na siya isang anak ng Diyos. Ang may kapangyarihan manalangin, Galatians 4:6. Dahil mga anak, isinugo ng Ama ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at doon lang tayo makakatawag ng Abba, Father. Abba, meaning Daddy. O mayroon tayong relationship with God. Kaya yung mga taong masama, hindi sila nanalangin sila ng mamemoryado, paulit-ulit. Kasi wala din alam kung paano makipag-uusap sa isang ama. Para bang lalapit ako, halimbawa kay Presidente, aangkinin ko siyang tatay ko siya. Hindi ko kilala si Duterte sa personal. Siya, Mr. President, mabait ka, ganun lang. Pero kung tatay ko mismo, alam ko paano siyang kausapin. Di ba? Kaya kung tatay mo talaga ang Diyos, aba mo talaga siya, mananalangin ka ng tama. Kasi yung panalangin mo, matatag. Pero ang masama, walang katatagan. So ang buhay na walang panalangin, anong una? Walang laman. Ikalawa, walang katatagan. Dahil walang laman at walang katatagan, natural na pangatlo, walang katiyakan. Di ba? Verse 6. Ano sabi sa verse 6? Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakalam. Uy, tiyak yung lakad ng isang Kristiyano, isang tao matuwid na nananalangin, nakatitiyak dahil ang Panginoon ang nakakaalam. Pero, sama-sama, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ibig sabihin, hindi ang Diyos walang biyaya doon sa mga unbeliever, sa masama. Ang biyaya niya doon sa kanyang mga tao. Kaya yung mga tao na walang biyaya, namumuhay sila sa kanilang totoong kalagayan. Anong totoong kalagayan ng isang taong wala pa sa biyaya? Makasalanan. Tulad ni Esau. Si Esau, ang sabi ng Diyos sa Romans 9, I hate Esau, but I love Jacob. Meaning to say, pinabayaan ng Diyos si Esau sa kanyang sinful life. Pero sino ba yan? Jacob, alam ng Panginoon ang buhay ng isang taong matuwid. Mahina siya, itinatayo ng Diyos. Nagkakamali siya, bumabagsak, itinatayo ng Diyos. Pero si Esau, pinabayaan siya sa kanyang
ugaling makasalanan. Kaya nga, walang katiyakan ang buhay ng masama. So, nalalaman ng Panginoon ang daan ng matuwid dahil mayroong espiritu laging tumatawag sa Diyos. Laging nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Laging dumidepende sa kanyang gawa tulad ng puno na lagi siyang sumisip-sip ng sariwang tubig sa salita ng Diyos upang lumawak ang kanyang puno at ang mga dahon ay laging sariwa na sa lahat ng kanyang ginagawa siya ay nagtatagumpay. Ngunit ang masama ay tulad ng ipa na tinataboy ng hangin at patungo sa kapahamakan. Kaya nga, kung Kristiyano ka, panindigan mo. At ang paninindigan ng isang Kristiyano, nananalangin. Sapagkat ang panalangin nga, ang kasabihan sa Biblia, ito'y hininga ng ating kaluluwa. Kung ikaw sa iyong pisikal hindi ka hihinga, patay ka talaga. So that's the same with us. Pagdating po sa spiritual life natin, ang hininga natin ay ang panalangin sapagkat lagi nating nakakausap ang Diyos. Siyang buhay natin. Kaya mga kapatid, kung Kristiyano ka, then pray without ceasing. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Pinauunawa niyo sa amin ang kalagahan po ng panalangin bilang mga anak ninyo. Hindi kami maaring tamarin o hindi magbawaling bahala. Sapagkat kung kami mga anak, isinugo ninyo ang espiritu ng iyong bugtong na anak upang kami makapanalangin sa iyo at tatawag ng Abba, Father. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen.